Kadalasan pag pumasok ng Berman, tumataas ang presyo ng mga gulay. Isa na nga dito ang ampalaya. Kaya tamang-tama lang ang August na pagtatanim natin ng ampalaya. 45 to 50 days pwede na tayong makaani. Mula lipat tanim depende sa variety ng tatanim natin ng ampalaya. Kaya sa una hanggang pangalawang linggo ng October, pwede tayong makaani ng unang bunga ng tanim natin ng ampalaya. Tinanim ko ito nung first week ng August. Itong tinanim kong variety mabilis mamunga. Nasa 45 days lang, pwede mo nang maani yung unang bunga basta maganda pangangalaga. Mula lipat tanim. Itong nasulat sa pakete, 10 daw ang laman. Para sa 10 square meter. Nabili ko ito ng 90 kaya pumapatak na 9 isang pirasong buto. Kung gusto nyo malaman kung anong variety itong tinanim ko, magtanong lang kayo sa comment section. Dahil bawal kay YouTube magsabi ng product. Sabi dito sa pakete na 10 ang laman pero nung binuhos natin at binilang, bali 13 ang buto niya. Ang ginamit ko itong potting mix, vermicast saka coco peat. Ang ratio niya 1:1. Tinandya ko na lang. At ilagay na natin yung seedling tray na ginunting. Bali 15 na butas lang. Bali 13 lang naman yung buto natin. Ngayon naman tanim na natin. Tsaka natin takpan. Pagkatapos diligan. Yan na diligan na, hintayin lang natin tumubo. Pagkaraan ng isang linggo tumubo na. Tumubo naman silang lahat. Kaya 100% yung germination niya. Pagkalipas pa ng isang linggo, ito pwede siyang ilipat tanim. Kaya mula pagkatanim natin sa buto, hanggang 14 days pwede siyang ilipat tanim. Pero kahit 10 days lang, basta bumuko na yung unang dahon niya, pwede ilipat tanim. Dahil pwede siyang maglipat tanim na tayo. Para madali natin makuha yung punla, pigain na natin yung seedling tray. Saka natin ngayon bunutin. Saka natin ngayon ilagay sa butas na pagtataniman natin. Saka natin ngayon tabunan, ibalik natin yung lupang hinukay natin. Pagkatapos natin matabunan yung puno ng ampalaya, diligan naman natin. Tapos hintayin na lang natin yung isang buwan at kalahati, pwede na mamunga yan. Dahil mabilis mamunga yung variety na ginamit natin. Pero habang naghihintay tayo, huwag po natin kalimutang alagaan, damuhan po natin. Gambulan natin para huwag tumigas yung lupa. Huwag din natin kalimutang abunuhan para mabilis lumaki. Mag-spray din tayo ng insecticide protection laban sa mga insekto. At huwag na huwag din natin pabayaan sa tubig. Lagi nating diligan. Kapag kasi pinabayaan natin ang ampalaya, malamang mabansot at matagal mamunga. Kaya imbis na ani tayo ng 1 buwan at kalahati, malamang 2 buwan at kalahati bago tayo umani kung napabayaan natin. Isa pa, baka unahan tayo ng insektong umani. Kaya alagaan po nating mabuti ang mga tanim nating ampalaya. Kadalasan ang buhay ng ampalaya umaabot yan ng 3 hanggang 6 na buwan, depende sa pangangalaga. Magmula September hanggang December, kadalasan mataas ang presyo ng ampalaya. Kahit yung January at February, mataas pa rin ang presyo ng ampalaya. Kapag kasi malamig ang panahon, merong sakit na umatake sa ampalaya. Yung pamamarako, lalo na yung buwan ng December, January at February. Hindi na kasi mamumunga ang ampalaya kapag namarako na. Kaya kung magtatanim tayo ng ampalaya ngayong katapusan ng August hanggang September, pwede pa tayong humabol sa mataas na presyo. Kung nagmamadali naman kayong magtanim, meron naman na nabibiling punla na pwede na agad itanim. Yun nga lang, medyo may kamahalan. Halos 20 pesos kada isang puno. Kaya magtanim na tayo para makahabol tayo sa mataas na presyo. At dito na natapos yung video natin at sana meron kayo natutunan. Pero bago ko lubusang tapusin, kung baguhan ko pa lang sa ating channel, sana huwag mo kalimutan naman ng pinutang subscribe button at notification bell para lagi updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panonood at pupalain kayo ng Panginoon.